Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a demonstration of Wirecast. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. This is a demonstration. May na kita ka barangay 14 minutos na nakalabay alas 9 aga. Happy Thursday everyone. Enero 8 na kita. Ading matatapos na no ang siyahan nga simbanahan na 2026. Diri lang sinasabot ano ito na adlaw. Pero nalakaadlaw magpapasko na naman. Malitaw sinyales nga talagang madagmit no ito ang oras. Good morning, welcome haton Thursday edition hataramdan na sumat estihanon. Atipen pumida laghihap an iyo kahampang kaupod laghihap naton di Master Control Engineer Alquin Baldonido. Pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Para naman diri kasangkay maligbukan ano ba ito na latest para yan ang adlawhan na Huwebes. Good morning Eastern Samar State University. Starring yan na itong ESO. Ito na mga balita haros from ESO no. May pagisumpay naman aton ginatambungan nga online stakeholders meeting kakilip nga adlaw. Siyempre, ang notisyang dako, diri la din ato na dapit kundi habugos nga Pilipinas. Diba? Na resultahan bar examination sa 2025. Ano ba, nag-sink in na ba nga attorney ka na?
kaupay la ano. Sulit adton kapirawan, adton review an pira ka tuig nga pag-ineskwela ano han abogasiya. Siyempre, congratulations sa Eastern Samar State University. Ito na ito na mga balita, impormasyon na siyempre aton gihapon na babalikan aton latest ano may pagisumpay hadton pagtagabagyo. Igin pagawas nga SITREP situational report hanakalabay nga adlaw. Sugad man hala adton panawagan daman hadton Department of Trade and Industry kay kakilop na gina bisita ta ini kahanginan Himam Ligaya Katuday. Maupay nga aga di na naman haditi ay Eastern Samar. Sugad man para hadton na mga parapangisda, mga parapanagat, mga parag-uma dinhi aton na probinsya. Rehistrado na ba kamo registry system for basic sectors in agriculture kon RSBSA. Amin iton panawagan hiton Office of the Provincial Agricultural Services nga bagparehistro na kamo. Kuha na ini kumbaga gas-gas na ano nga panawagan. Pero may dalagihap diri pa maaram kung paunano ito na proseso ito na pagpaparehistro. Nina aton ipahat ano aton na balikan ito nga panawagan ito na provincial government. Siyempre maupay nga aga nga dito na ato na tigpamati mga taga Eastern Samar gawas sa na probinsya ayon kaman na himumutang yan na sangkay good morning. Welcome ha ato na taramdan sumat estihanon. Labi na didihin nga aton avid listener nga hi Jen Golmatico. Maupay nga morning Jennifer. Anato na mga ka-live stream good morning. Hain ka man hibumutang yan hain ka nga parte hiton kalibutan. Diba worldwide naman kay live streaming. Naghihinaot kami nga okay alright iton iyo kamutang. Siyempre kabarangay, adina, unahan ta na ato na mga notisya, diniha ato na dapit ha oras nga 18 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga. Siyempre, aton pagtaga bar exams. Special mention nga dahiton ato na suki hataramdan ito natin public service. Haros nakakaistorya ta ini nakakabisita kita ang ada naman PhilHealth kay syempre adton anak ni Ma'am Niknik Mosquesa ito na labaw hiton PhilHealth local health insurance office dinhi aton dapit amoy nakapasarahan bar exams. Congratulations Ate Niknik Mosquesa. Adina kakilip nga adlaw ginpagawas ini adto na resulta na bar exams na Korte Suprema syempre adto nagpagawas ini Enero 7 kakilip adton siring unpassing rate 48.98% 11,420 nga kinuha hadton eksaminasyon. Sobra harapit magpera kin 5,600 to be exact 5,594 adton nakapasar. Congrats. Nakuha ni Jen Roniel Ray Timula Sanchez na UP University of the Philippines siya ini adton rank 1 rating 92.70%. Siyempre, upod inihan sobra 5,000 nga nakapasar adton 14 nga bag-o nga mga abogado dinhi aton Eastern Samar State University. Hala daw. Salit selebrasyon yan nagrarayhak yan iton ESO, iton pamunuan ang mga kag-anak syempre nga adton mga pasado darahini nga 14 nga opisyal nga nakapasar kakano ini adton ira exam
September 2025 adton ira bar examinations. Salita sa ring pamahad to na pamunuan han ESO gidadakoy ini nga kalampusan nga pagdaragan habugos sa diri ilaha ESO nga campus kundi parahan na bugos nga probinsya hadton sinirangan Samar. So mga bagong abogado kariyag sidngan adton ira mga paningkamot adton ira disiplina an madig-un nga dedikasyon hanatad pagtagabalaod amo inakabuot. Congrats. So dakay ni nga dungog para na Eastern Samar State University pero siring pamanira Dr. Andres Pagatpatan Jr. Diri lay ni kanan universidad natad hiton na campus kundi para hiton na bugos nga sinirangan Samar. Ala daw aton basahon nga haw adton 14 nga pasado han bar exams nga mga taga-ESO. Yada congratulations sa diadto na mga bago nga mga abogado, hira attorney Mary Joy Abelia, Marisan Buna, congratulations. Ano ba ito na pag-pronounce ni nga ngaran hiton anak ni Ma'am Rainit Ambida Ma'am Rainit Ambida Aboy. Oo. Attorney Juvail ba ini, Ma'am Rainit? Ate Rainit, congrats ha. Dida ini may dolong. Attorney Juvail Katayong, congratulations. Aboy ini. Hadto na daraga kay anak ini ni Ate Rainit Ambida Aboy. Congrats. Attorney Alvin Corrado, congratulations. Attorney Sir Ay Kuna na LG Borongan, attorney na, congratulations. Attorney Mariana Galiado, congrats. Attorney Rafael Hiradila, congratulations. Attorney Mel Hubert Gorino. Attorney Fatima Joy Hava. Attorney Hannibal Latoha. Si Attorney Hannibal, parang didiini hiton ESPP o ano? ESPP o ba? Oh, tikang Eastern Samar Provincial Police Office congratulations. Sugad man Attorney Jesse Montesa Jr. Congrats. Di naman Attorney Arnel Moscare pag na-attend kita hiton mga aktibidad hiton Department of Interior and Local Government. Presente ini Attorney Moscare kay dini ini DILG Eastern Samar. Salita nagrarayhak naman ito na mga taga DILG. Congratulations, Attorney Arnel Moscare. Ito niya hinimisi, syempre kilala ko kay anak ini ni Ma'am Alicia Aspa, Ma'am Hansel Aspa, Labro Aspa, amoy nito niya Mister, Attorney Arnel Moscare. Gadwain hira from DILG, din niya ato na Eastern Samar. Congratulations, Attorney Arnel Moscare. Attorney Julius Perfect Portesa. Ano daw lang ni Ate Merns Portesa? Ate Merns, adin imoy kasi Portesa nga pasado. Attorney Julius Perfect Portesa. Adi naman, kilala tadamay ni Attorney Rominel Aurelita Tabuena. Nagkakagrupod kami hindi nga hiton ira parents kay magka-classmate nga hiton kabugtuan hini ni Attorney Aurelita Tabuena. Congratulations. Salit ura-ura ito na pagrayhak ito na Eastern Samar State University. Syempre ito mga pamilya hini. Sa ring paman hadton ESO pinaagikan Dr. Andres Pagatpatan Jr. Ini nga mga bago nga abogado maging ehemplo daw gud kamo hiton na hustisya, hiton na integridad nga tinuod nga public service labi na pagdepensa ha mga kablas. Kan syempre maging instrumento pagpauswag ha komunidad. Congratulations. Hala daw may dakuliwat nakita didahin post na mga taga-oras
Nagrarayhak gihapon iton oras sa mga mulupyuhan oras. Di daw basahon natin iton ira mga igkasi oras nun. Adi. Ay, Attorney Julius Perfect Maiso Portesa, taga-oras ngayon ini. Congratulations, Attorney Julius Perfect Maiso Portesa. Kay Attorney Rongel Edward Villalon Arellano. Congrats. Attorney Fred Joven Abit Glubio, mga taga-oras ini. Attorney Aerol Donceras Nebril. Attorney Julius Marcia Lubina Canyezares. Congratulations. Adi naman adto na mga taga-bungtuhan na lawaan. Nakita ko ini na post sa naton Regional Director ano ini? Di Attorney Mendros. Oo, hiton Comelec. Mga taga dito haira habungtuhan na lawaan, nagrarayhak gihapon ito na mga taga lawaan, syempre hapangunguna ni Mayor Athen Mendros. Hira Attorney Alpio Gasilios Jr. Congratulations. Attorney Mitzi Lorely Enciso, congrats. Attorney Roshen Shaira Dargantes, congratulations. Attorney Carlo Romulo Opeña, Attorney Saskia Angelica Rabara Gaida, nga ni Attorney Al Iscuerdo. So mga taga-bungtuhan na lawaan. Adi naman ang mga taga-ESPPO nga pasado gihapon na bar exams. And ato na men and the women in uniform. Hala, may da ba babay? Waray mga magkarit nga aton mga kabakihang hapag patuman hiton pasi orden from Eastern Samar Police Provincial Office si Police Staff Sergeant Attorney David Martin Morales. Congrats. Police Corporal yan Attorney na Mel Hubert Guarino nga former NUP dihi Attorney Hannibal Latoha. So hiraini adto na nakapasara 2025 September 2025 Philippine Bar Examinations. So saring pamandidihi ini nga pa congrats iton bugos nga puwersa hiton ESPPO in malipayon nga mapaso nga nagko-congratulate iyo. Greetings from the men and women of ESPPO. Again, congratulations hadto na mga pasado. Saring paman hadto na taga Korte Suprema para hadto na waray makakabuot hadto na passing rate or waray makapasar diri ini adton katapusan hadton iyo journey para maging abogado. Kundi maghatag inihin pagsigasig pa nga inspirasyon para gihapon kumuha hiton sunod nga bar exams. Daliwat kita mga sangkay nga waray palara pero siring pa man di da nga ni hadto na balita may da peranak anyos peranak hiya ka beses ika-11 an iya utro pag binalik-balik pag kuha hadton na bar exams pero waray hiya kabutlaw iya na hadton iya ika-11 nga pagkuhan bar exams nakapasar. Again, congratulations sa dahadton na mga bagong nga mga abogado diniha aton na probinsya taga diniha Eastern Samar. An nga tanan gihapon nga nagpakapasar. Kabarangay na ito na oras sa 30 minutos na nakalabay hala sa 9 haaga. Padayon ka mo na katutok ka ato na taramdan na sumat estehanon. Maupay nga aga, di da naman habungtuhan na oras. Aton daw ini pamatian sangkay nga naging pahayag hiton aton talahuron nga Governor Vincent R.V. Ivardoni. May pagisumpay ini hadton masubo nga balita from oras an kapitan dida naman habungtuhan na oras amo ina dinimalas dara naman hadton nahitabo nga pagpamuno
arestado ini na suspetsado so ba ini hadton nahibalita nahan hadi pero kasumpay hini adi Engineer Alcuin aton daw i-play dida ipabati nga makita hiton aton na mga ka-live stream aton nagkian na reaksyon na pahayag han aton Governor RV Ivardoni pulong pamaninya diri niya tutugutan nga magpadayon ito na samok nga nakarahasan aton na probinsya. Siringhan aton na governor pakukusgun aton na seguridad dida habungtuhan oras nga sisiguraduhon an hustisya para inika na Kapitan Arnel Montaliana. Di ka barangay hi Governor RV Ivardoni. Maupay nga adlaw po yung atanan. Mahugot ko po nga ginkukundina na pagpatay sa natin nga kapitan dida habungtuhan oras sa barangay Tigabi Cap Nani Cap Arnel Montaliana kay ginbuno po hiya kakulop nga alarming po kasi ang sugadito niya panitabo since ikatulunay ni naglabay nga tuwid kakamayada kita ang pagpusil dida mismo proper liwatan bungtuhan oras dahan panuhan ng Disyembre nagkamayada liwatan doon sa pa no so ikatulunay ini. And mas alarming pa ini kay pagbulok pa ngan may adlaw pa. It happened at 7 a.m. Diba? So it's very alarming. Sanglit. Gin kay istorya ko na naton Provincial Director ng PNP, Sir Macasion, Provincial Director ng DILG, Sir Jeremy, para magkamayada kitahin additional nga mga aksyon no para masigurado ang seguridad dinitatong komunidad, dinitatong probinsya. Nagpapadugang ako yung mga checkpoints, dinaha oras, nagpapadugang ako yung mga tao, mga personnel, mga PNP personnel para mag-roving, para masigurado ang seguridad natin nila. Ngan, kaparte naman ng DILG, may activate natin mga tanog, no? Para talaga 24 hours may ada natin mga nagilimot na magsisigurado ang seguridad dito natin komunidad nila. So hopefully maintindihan niyo kaya na nag-action kami so din mas tighten na security para liwat ti TSA. No, ngan para ito na kamaruyawan ito naton ng probinsya. Ginsisigurado po naton no dinelebelan probinsya na talaga dapat safe po and peaceful po kita din at sinirangan summer. Yan pamilya po ni Cap Nani nakikiramay po kami haiyo. It's a big loss to our community. Cap Nani is a great leader. Really always visiting the province para itong mga bulig para didatira barangay. Nakikiramay po kami. Haiyo. Alright, so amo adto ka barangay yung nabatian, yung nakita adton naging pahayag ni Governor RV Ivardoni pulong niya sa paghugtan adton seguridad diri niya tutugutan adton karahasan nga magpadayon didaha bungtohan oras sugad man dinhi aton na probinsya nga sisiguraduhon nga maabot adton hustisya para naman kan Kapa Arnel Montaliana. Alright, so kung ato na babalikan may dahini filed report ti Daisy Belizar may pagisumpay hadton insidente. So nadakop naman adton suspetsado pareho hirang lugar adton biktima ngan sugad man adton suspetsado. So bay hadton na initial nga investigasyon na kapulisan ti paulinan biktima ha irabalay sakay hin na motorsiklo kahuman niya idulong niya sawa ha iratindahan ha barangay Tigib Oras. Samtang nakadaha intersection na maabot 40 metros ang kahirayo tikang haira panimalay tigda nga ginabunohan na suspect na biktima ha magkalain-lain nga partihan lawas gamit in dipang. Nahimo pa na biktima nga makalusad haya motorsiklo nga makapangaruhin bulig pero nahiabtan inihan suspect ngan utro ini nga ginbuno. Hinungdan na pag-amkon hinihin grabe nga kasamdan hayadughan. So dayon ini gindara ang biktima oras sa Doctors Hospital pero gindeklarar ini nga dead on arrival ha nag-attender nga doktor. So
So mahuman naman na magbuhat tahan krimen kung malagiwan suspect ngadtuhin kabubkiran lugar ha barangay Kama nga oras, pero kataliwan han kadagmitan nga ginbuhat nga hot pursuit operation han mga otoridad. Natudlo kan suspect ha isolated nga balay han iya manghud han nasabi nga barangay ngan didto na hiya na arestar. Alright, so amadtoan na may pagisumpay han diri maupay nga notisya. Stabbing incident pamuno nga dito naman habungtohan oras. Ang balita nga adto na mensahe na adto na talahuron nga governor nagdaraha oras nga 36 minutos na nakalabay alas 9 haaga. Oy no kabarangay, sige ato naman na pamatian adto na nahikay nga impormasyon han ato naman intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Happy New Year nga dakan Josh. Ala sige tagi ati pen hadton imo kopya. Alright, so nato na oras sa kabarangay, 37 minutos na, nakalabay alas 9 haaga. Damo pa ini, ito nato na ipapahat nga mga balita, impormasyon, pero unahon taadi nga nalikom nga notisya, mga balita ni Josh Romero nga natikangan taanay adton mga notisya lokal nga nahikay hanaton intern. Eastern Samar State University gindasig adton 14 nga bag-o nga abogado habar 2025 examination. Sige daw Josh aton pamatian aton imo report. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayag hindako nga kadaugan ang Eastern Samar State University katapos makapasar habar examinations 2025 ang 14 nga estudyante han ISU College of Law. Ginpasalamatan ngan gintagusya han pamunuan han ISU ang ira mga bag-o nga abogado nga naghatag hindungog ha universidad ngan habugos nga probinsya han Eastern Samar. Sumala ha ISU, ini nga kadaugan nagpapakita han kalidad nga edukasyon, dedikasyon han mga magturutdo ngan hulos nga paningkamot han mga estudyante. Ginaghat han universidad ang mga bag-o nga abogado nga igpadayon ang paggamit han ira hibabaruan ngan kamakarit ha pagserbisyo ha kamakatuuran, hustisya ngan hakatawhan. Adian mga ngaran han mga bag-o nga abogado han ISU. This is a demonstration of wire. Ngaran nga Attorney Mary Joy A. Abella, Attorney Marisan C. Buna, Attorney Juvel A. Katayong, Attorney Alvin A. Corrado, Attorney Ariel V. Cuna, Attorney Marian G. Galliano, Attorney Rafael A. Geradilla, Attorney Mele Eubert B. Guarino, Attorney Fatima Joy A. Java, Attorney Hannibal T. Latoha, Attorney Jesse B. Montes Jr., Attorney Arnel M. Moscare, Attorney Julius Perfect M. Portesa, Attorney Rumianel Orelita C. Tabuena. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Penelope Pumida para hasumat hanon. Josh Romero, nagbabalita. Samtang para pangisda nga nawawara patay nga nabilngan habungtuhan na Ernane. Detalye ato na balikan ang report ni Josh. Radyo Pilipinas Report. Para pangisda nga 5 kaadlaw nang nga nawawara ha Eastern Samar nabilngan nga patay hapangpanghan atang beach barangay Cansiledes Hernani alas 4:30 han aga ha ika-7 han Enero 2026. Ginkumpirmar han Hernani PNP, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Bureau of Fire Protection ngan Lorente PNP nga ang biktima amo hi Jonathan Yusores, residente han Bungto han Lorente. Positibo nga ginkilala han pamilya ang biktima, pinaagihan tato nga rosa sa iya dughan.
Kun mahinunumduman pinalawod hi Yusores kaupo dan iya igkasi para pangisda nga hiiyan alestre hadton ika-2 han Enero kundi nalunod dan ira pump boat han ika-4 han Enero. Katapos bungkagon handag ko nga balod darahan na maraot nga panahon. Swerte naman nga nakatalwa si Alestre han nasabi nga insidente. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalo sa Bilizar. Para sumat hanon Josh Romero nagbabalita. Sagka naman kita kauluhan nga balita. Presidente Marcos sa ginkilala hapag aprobar han dako nga pundo para hatesda. Adi ato na balikan hi Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Dako ang pagpapasalamat ngan pagkilalahan Technical Education and Skills Development Authority nga duha ato ng presidente tungod han ng pag-aprobarahan gidakui nga pondo ha kasaysayan han nasabi nga ahensya para han tuig 2026. Ini nga kantidad nga maabot ha 19 billion pesos igin alokar para ha mga scholarship nga man kalain-lain nga programa ha pagparigon han aton mga trabahente habog-os nga Pilipinas. Igin pahayag liwat. This is a demonstration of Wirecast. Nga programa ha pagpaparigon ang haton mga trabahante habog-os nga Pilipinas. Igin pahayag liwatan ahensya an ira padayon nga pag-ataman ngan paghag-id hasyam kayukot nga mga trabahador para ha ikauupay han panlawas ngan pag-ataman han aton mga kabataan. Ini nga dako nga pondo in magiging dalan han pag-upay han kabubuwason han aton mga igkasi Pilipino. Pinaagi han paghatag hinhigayon han mga waray trabaho ngan pagpauswag han hibabruan han mga empleyado. Para sumatestihanon Josh Romero nagbabalita. May na nakita ka barangay 43 minutos na nagkalabay hala sa 9 haaga. Notisya naman tikang ha Langyaw, minilyon bariles hinalana tikang ha Venezuela hahakuton ngadto ha Estados Unidos. Tagi kami hin detalye Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Igin pahayag han presidente han United States nga hi Donald Trump nga ang nasod han Venezuela in magahatag hin maabot 30 to 50 milyon ka bariles nga lana ngadto ha Amerika. Base ini in ibaligya ha husto nga presyo han merkado. Gintugon na han presidente and Secretary of Energy nga hi Chris Wright nga igpatuman dayon ini nga plano kung diin ang makukuha nga pondo in gagamiton para kaupayan han mga taga Venezuela ngan han mga taga United States. Bisan kung dako pamatian ini nga kadamuhan lana, sumala ha mga pag-analisar imposible nga diri kaupay ini makahububo han presyo han petrolyo. Tungod kay ang United States in nagkokonsumo hin sobra kahura ka milyones bariles hasuludla hin usa ka adlaw. Ginsisiri nga ini nga mga stock han lana in kinuha tikang ha mga bodega hat tuna ngan ha mga dakop nga sarakyan ha dagat han Venezuela. Ngan ginalauman nga dadun ini ngadto ha mga pasilidad ha Gulf para ha pagproseso hini nga raw oil. Para sumatestihanon Josh Romero nagbabalita. Alright, so Josh, nga di naman kitahin ang mga notisya, showbiz, sala daw. Uy, Hipiolo Pascual man ini, may malinaw nga sistema, hapag taga salapi. Hindi daw pwedeng one day millionaire. Yes. Kay ano daw la, hala daw. Sige, Josh, kay ano nga diri maupay iton one day millionaire para kan Piolo Pascual. Radyo Pilipinas Report. Sa kabila ng sunod-sunod na proyekto, pelikula at endorsements, nananatiling grounded at practical si Piolo Pascual pagdating sa pera. Sa edad na 48, mas malinaw na raw sa aktor kung saan dapat napupunta ang kanyang pinaghirapang kita at higit sa lahat kung bakit hindi pwedeng maging one-day millionaire sa panahon ngayon. Sa panayam ng PEP.ph, ibinahagi ni Piolo na otomatikong nahati sa tatlo ang kanyang talent fee, savings,
araw-araw na gastusin at investments. Para sa aktor, mahalagang may malinaw na sistema sa paghawak ng pera dahil hindi biro ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging breadwinner at haligi ng pamilya. Ani ni Piolo, hindi pwedeng basta gastos lang ng gastos dahil bukod sa buwis at pang-araw-araw na bayarin, kailangang igalang ang perang pinaghirapan. Biro pa niya sabay ngiti na ang pera niya ay hard-earned money, hindi galing sa katiwalian. Sa panahong maraming issue tungkol sa flood control, anomalies at korupsyon, iginiit ng aktor ang kahalagahan ng malinis at matalinong pamamahala ng kita. Binigyang din ni Piolo na sa isang volatile na lipunan, kailangang handa sa anumang pwedeng mangyari. Kaya naman patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at hindi bumabagal. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, ang investments ay hindi dapat minamadali. Kailangan itong pag-aralan at pasukin bilang calculated risk. Kasabay nito, nananatiling aktibo si Piolo sa industriya ng pelikula. Ngayong 2025, 3 pelikula ang kanyang ginawa: The Ride, The Meet, Grit and Buy at ang MMFF entry na Manila's Finest. Bukod pa rito, isa rin siyang producer at co-owner ng isang boutique resort sa Palawan. Laking pasasalamat din niya sa kanyang matagal ng partner na BDO na patuloy na sumusuporta sa kanyang mga pelikula sa pamamagitan ng block at advance screenings. Sa pelikulang Meet, Greet and Buy, ginagampanan ni Piolo ang papel ni Tupe, ang panganay na anak na gagawin ang lahat para sa inang may stage 4 cancer. Isang kwentong puno ng sakit, sakripisyo at pagmamahal ng pamilya na hindi nalalayo sa mga prinsipyong isinasabuhay mismo ng aktor sa totoong buhay. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, mapapanood ang Meet, Greet and Buy sa mga sinihan simula November 12, handog ng Star Cinema. Sa kwento ni Piolo Pascual, malinaw ang aral. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa laki ng kita, kundi sa talinong ipunin, gamitin at ipuhunan ito para sa kinabukasan. At sa huling linya ng ating balita, spend smart today, secure tomorrow, life lessons straight, signed Josh Romero. Wow, diba? Totoo talaga, Josh. Yes. Diri lang mga artista, no? Bisan hikita nga mga ordinaryo la. Diri talaga pasok para haaton itoon pagiging one day millionaire. Yes. Diri mga ni kita millionaire. Pero kuan man light, ano, kumbaga labi na kun hard-earned money, diri talaga pwede, ano, nga waldas la. Lalo na rin ngayon kasi tumataas na yung mga presyo. Inflation sabi pa. Wais, ano, Wais. nga mga konsumidor. Diba? Opo. Sige. Di pa, from bash to trend, Carla Abellana's wedding cake sparks online debate. Kayo daw la, ano, nga umani inihin na damo nga mga bashers or comment, ano, didahan na post. Ano ini nga klasiyahin wedding cake? Kala daw, Josh? Radyo Pilipinas Report. Magandang araw mga kachika. Sa isang kasalang puno ng pagmamahalan at eleganteng detalye, isang cake ang biglang naging sentro ng usapan online. Yes, tama ang narinig ninyo. Ang wedding cake ni Carla Abellana ang naging viral topic matapos ang kanyang dreamy wedding with Dr. Reginald Santos sa Tagaytay noong December 27, 2025. Pero imbis na puro nauwi ito sa diskusyon, memes at kunting intriga sa social media. Halos perpekto na sana ang fairy tale wedding ni Carla hanggang sa mapansin ng netizens ang kanyang rectangular wedding cake. Lalong uminit ang usapan nang magbiro ang aktor na si Janos Del Prado na ikinumpara ang cake sa isang kabaong. Kahit mahinahon at klase ang naging sagot ni Carla, hindi ito pinalampas ng kanyang fans. Umabot pa sa puntong dinilit ni Janos ang post at kalaunan ay nag-claim na mass report ang kanyang account. Dahilan para ma-post ang monetization nito, isang isyong agad na pinag-usapan online with mixed reactions from netizens. Sa gitna ng ingay, lumutang isang mahalagang detalye.
Ang cake ni Carla ay hindi basta kakaiba. Trend ito. Kilala bilang slab cake o sheet cake. Ang ganitong disenyo ay matagal ng uso sa US at na-feature na sa The New York Times at Brides.com pa noong 2023. Ang Cake Studio, ang gumawa ng wedding cake ni Carla, ay nagbahagi na ito ay gawa sa cotton soft chiffon cake na may mixed berries compote, whipped cream, cheese at fresh berries. Simple sa hitsura pero rich sa lasa. Ayon pa sa Brides.com, mas practical ang sheet cakes dahil mas madaling i-transport, hiwain at ipamahagi sa guest. Kahit hindi man ito kasing grand ng tired cakes, bumabawi naman ito sa creativity at character. Sa huli, napatunayan na hindi lahat ng uso ay agad nauunawaan. Lalo na kung bago sa paningin ng marami, ang wedding cake ni Carla Abellana ay hindi simbolo ng kontrobersya, kundi ng modern love, personal choice, at evolving wedding trends. Sa panahon ngayon, hindi na kailangang sumunod sa tradisyon para maging espesyal ang isang selebrasyon. Minsan, bago tayo humusga, mas mainam na alamin muna natin ang buong kwento dahil ang hindi pamilyar sa atin, maaaring normal or even beautiful para sa iba. Respect, kindness, at konting research go a long way. Sa mundo ng trends at chismis na parang bagyo, think before you post. This is Josh Romero. Bisay ka, Josh. Yan na palakpak kakakitahid. Sugad nga yan, nga klaseng cake. Pakapaggalaw ni pareho talaga. Kabaong talaga. Oo, pero kuan nga yan, Uso-uso din na ngayon pala sa dito. US. Oo, dito sa US. Siyempre, hikita naman, kaya na pamalaki dahil kikita. Sa kapag kita pala paro talaga hitlungon, di ba? Oo. Something creepy. Parang nakakapagtaka. Oo, kaya daw la. Oo, so kahit anyway, ira may choice. Yes. So respect na la kung Respect. Pero marasa an ira si ring. Sabi nila. Oo, mo pa siguro pagtadi kung pariho naman an rasa hiton usual nga ato na kasi at din mga style di ba nga hataas nga cake or round or oblong pero sugahit yan na pala kita kikita. Anyway, bangin na siya na pagtikangan hit parudaman nga itsura. Next time sa celebration natin Ikaw dito. ngin mag-asawa ka sugahit parang kabaong. Di ko alam. Tagal pa yun eh. Tagal pa, no? Tagal Eskwela pa laan yun. ay. Diba? Thank you, Josh. Yes Thank po. you. Thank you. Nati ka-improve. Thank you. Congratulations. Alright, so amod to Josh para haniya mga balitang nalikom hanaton intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Thank you, Josh Romero. Alright, so ato na balita ni Josh, naka-curious sa atan, ito nga klasehin cake. Ala daw, mag-birthday ka, so gahiton na cake ka sang kay gusto nim. Ano daw, let guruguti, nga, paro-paro ka cute. Sige lang ko basta masarap, okay lang, bisa na tsura. Alright, uy, may danal kita sa 6 minutos nala, ato na nahibibilin ang test ala sa Jess. May natin di na nakikita ang pa-sinyales si Ate Daisy. Sige daw, tawagan natin. Oo, nakita taliwat ini didahan na post ato na mention kanina ato na mga taga Eastern Samar Police Provincial Office nga nakakabuot naman na pagdaragan pinaagihan to na pakapasar na September 2025 bar exams. Congrats mga taga ESPPO kaupay naman. Congratulations. Congratulate naman ni Jengol Matico adton mga nakapasar nga mga taga Eastern Samar State University. Congratulations.
Samtang naguhulat kita hadton balita pag-congratulate hadton mga nakapasar nga mga taga ESPPO. Alright, so adi na halinya ha telepono hi Daisy Belizar. Daisy, good morning. Yes, good morning Ate Pen. Yan para natin na balita iyan na. Ati kang nga ESPPO nga kondiin sa daman hira ito nagrarayhak dara kay tulo hadto na ira personnel dida amo in nakapasab daman han 2025 bar examination ano nga gingawas kakadop nga adlaw. So aton hinbaroan basta nato ni ira post ano nga aton daman pagipaghimang raw nga dito sa nga police officer nga tulo aton pinasar nga pagkaabogado basahan resulta kakulop nga adlaw an usahin ni dida amo hi police corporal nga hapag kay na attorney Mel Hubert Guarino na di ba kuan man niya dida ha nga graduate ano so ini hi police corporal nga niya na attorney Mel Hubert Guarino na naka-assign ini ha may dulong municipal police station no tapos an ira naman ikaduha nga pinasar hi police staff sergeant nga niya na attorney David Martin Morales naka-assign naman ha Dolores Municipal Police Station. There inihiya usahan ton mga na-relieve, no? Pero yan na-assign din hiya dida. So it na itatabo naman hini Ate Pen in napopromote inihira no so gadan una diretso naging legal officer di dato ni ra sa daman nga pinasar ngan adton ira ikatulo amo hi Hannibal Latoha ini naman ni Hannibal Latoha Dati mahiya dida? kuanit dirit hiya NUP. non-uniform personnel iton hiya so ini Hannibal bright talaga inihiya kay siyahan inihiya nga nakakuha Latin honors sa College of Law Kanda engineer ison oo kabatch. So pasado naman hiya di ak maaramit iya whereabouts na hiniya na pero binaya na inihiya dida naman ha ESPPO dati naka-assign talaga inihiya hasakot ito na kampo Sibilio pero nag-resign ata para iba naman nga trabaho pero ira lagi hapon syempre ginko congratulate kay daka nga dunog kay nagtikang naman ini ha ESPPO. So congratulations sa ton bag-o nga mga abogado hito na ESPPO. Ngan samtang halay naman nga balita Ate Pen kakulap nga adlaw nagkamay-adan destruction nga disposal haton mga na-confiscate nga mga firecracker aton ESPPO ginterirok na ini nga mga ikindidiri nga mga paburuthon nga nakumpiskar haton aton mga otoridad tikang pan Christmas season nga na hadton ka New Year. So inabot inihin 1,243 kapitaso magkarukalain nga mga illegal nga mga paburuthon nga kakulop nga adlaw pagkatapos lahan flag raising ceremony amo in gin dispose nga gin destruct pinaaging pagpabutha hasakog miswa haton kampo Asidilio dara kay diri man hiya gidamo in nahimo la dida diri sugad tuntaan kanon ha region nga kailangan ikadtuhin na hagawas ba dara kay niya naman kadamo. So adto nanguna hini natural han destruction and disposal hini nga mga confiscated nga mga firecracker amo hi Police Colonel Ernesto R. Macasil iton Provincial Director nagwitness naman didahi acting Mayor Emmanuel Chusongco may ada taga Bureau of Fire may ada liwat taga Department of Health ngan may ada representative dida haton Ordnance and Explosive Division han PNP ngan syempre ginwitnessan gihapon haton iba pa nga personnel han ESPPO. So ini in kaparte ini hadton ginpahugot nga intensified operation kung tawagan dida hadton panahon han kapaskuhan nga nagresultahin pakarikupo hadton mga igindidiri nga mga paburuthon para masiguro adton na safety hiton publiko. So adton mga operation ginconduct as early as temprano hadton December nga na hadton ka January 6 ngan aton pamatian ngan kalawan adton video posted hiton ni ESPPO kasumpay hining destruction and disposal hadton confiscated illegal firecrackers. Eman Chusongco, mga tauhan ng Department of Health, Bureau of 1, 2, 3.
isinagawa ng Eastern Samar Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Ernesto R. Macasel, Provincial Director, ang destruction and disposal of confiscated firecrackers bilang bahagi sa pinaigting ng kampanya para sa ligtas, tahimik at malusog na komunidad. Ito ay dinaluhan ng alkalde ng Borongan City na si Honorable Eman Chusongko, mga tauhan ng Department of Health, Bureau of Fire, media personnel at Explosive Ordnance Disposal o EOD. Ang aktibidad na ito ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang aksidente, maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, lalo na sa tuwing panahon ng pagdiriwang ng bagong taon. Alright, so iton an paagi kung patiunan o gindidisponer iton nga mga nakukumpiskar nga illegal firecrackers sa panahon hiton kapaskuhan nga dayton New Year. In the spirit of transparency, igin papakita nga dayton publiko nga iton nga mga paboruton talaga din didistroso anhan una nga ni an ibahit nga pag-dispose amo ingin kukuan la gin bubuhusan hin tubig, so hapag kayo naging papabuto talaga nira pero gin siguro nga safe daman ito na pag-disponer ini nga paagi nga pag-disponer adton mga illegal nga paboruton. So amay na naton balita para sumatisihan on Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so da mga salamat Daisy Bilizar hadto na notisya. Tikang Eastern Samar Police Provincial Office. Uy, kabarangay, nagpapanunobra na kitahin na oras sa 2 minutos na nakalabay hala sa jazz. Diniltalaan ay tiklupon na naton tilon para naton taramdan na suma testihanon na panahuibes. Enero 8, hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Sugan na naton naging kabakyang di Master Control Engineer Alcuin Baldonido, mga taga-dulong balita Daisy Bilizar nga na Josh Romero. Da mga salamat. Ini Ate Pen Pumida nangingibitar para buwas. Ate Daisy buwas na. Ayad utang lay Ate Pen. Otro, Happy New Year. Maupay nga aga. God bless sa aton nga tanan. This is a demonstration of Wirecast. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras, 5 minuto, makalipas po ang 10:00 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Hello po, good morning! Sumasa inyo ang programang Radyo Publiko Serbisyo ngayong araw ho ng Huwebes, January 8, 2026. Sa ngalan po ni Mr. Kiko Flores, ako si Tess Ramirez, makakasama nyo hanggang alas 11 ng umaga at balit at impormasyon ang ating bibigang daan sa kabuuan po ng palatuntunan. Ang Radyo Publiko Serbisyo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band ng Radyo Pilipinas. Gayon din po sa 104.3 FM, The Capital. At sa telebisyon ay sa Channel 3 sa TV Plus and Channels 45 to 49 naman po sa For the Box. Sa atin munang headlines. Mataas na aktibidad ng Bulkang Mayon at Canlaon, mahigpit na binabantayan ng PHIVOLCS. DSWD magtatayo ng tent city para sa mga apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Mahigit sa 3,000 residente sa Bicol Region inilikas dahil sa pag-aalburoto ng Bulkang Mayon ayon sa DSWD. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang mapayapang pagdaraos ng traslasyon, gayon din ang kaligtasan ng mga deboto. MMDA may paalaala sa mga deboto na lalahok sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Philippine Red Cross agad rumesponde matapos ang magnitude 6.4 na lindol sa Davao Oriental. At investigasyon ng Kamara sa flood control scandal, mananatiling suspendido hanggat buhay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yun po ang ating headlines sa mga oras na ito. Samantalang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan, ay nasa Cagayan Province po ngayong araw para sa ilang aktibidad doon. Yan po ang ating bigang daan para sa Kilos Pampanguluhan. Maya-maya po ay mag-uulat ang ating correspondent mula ho sa Cagayan Province, kaugnay ng inaugurasyon ng Kamalanyugan Bridge. Ayan. At nakahanda na si April Racho. Alright, sige. Pakinggan na po natin ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa pamagitan po ni Teresa Campos. Teresa.
Magandang umaga. Nandito na nga po si Pangulong Marcos at narito po ang kanyang pananalita. Ang kanilang naging trabaho at kaya naman nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamanyugan Bridge. And as I said, pag nakita ito lang Gob Egay. Kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami wala kaming ganyan? Yung kapitbahay mo sa Isabela nagtatampo na dahil bakit lahat daw yung tulay mo mabilis na tapos. Sabi ko masigasig si Gob Egay kaya't nagkaganyan. But it is a very, very fine day, and I'm very happy that we are able to once and for all open this bridge. We came to inspect it a few weeks ago. I thought it was, akala ko kumpleto na nung nakita natin This dahil is a ganito na ang demonstration itsura. of Ngunit, Wirecast. ngayon ang official opening. And when will it be open to traffic? Today? Oh, okay. Tama-tama. So very good. Congratulations everyone. And I am sure na itong tuloy na ito, ako'y nakakasiguro na ang tuloy na ito, magbabago ang ekonomiya sa magkabila ng tuloy na ito. Maraming mabubuksan. And this will give many opportunities for our in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses. And I'm sure that you will feel the effects, the economic effects in a very, very short time. So congratulations everyone, and what a wonderful day. We are opening the Kamanyugan Beach. Just take nina kaday kaya may napo. Ay tumating na mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagbubukas ng pinakasay na Kamanyugan Apari Bridge na 5 taon na itinayo ng national government. Pinutuli ito isang mega bridge project na pinontohan ng mahigit 2.6 billion pesos. At sinabi nga po ni kanina na inaasang mapapaunlad ang ekonomiya ng pagkapinatulo ng pumito ito na pinagdudugtong po niya ang Apari at ang Kamanyugan kung kaya sinaasahan na ang movement ng mga goods at ganoon din po ang lokal na ekonomiya ay mapapasigla dahil nga sa feeling accessible na ito sa lahat ng mga motorista. After itong Kamanyugan na bridge ay diferente po ang ating Pangulo sa magbubukas naman ng Cagayan Provincial Athletic Association meet dito noon po rin sa bayan pa rin ng tayo nag-ulit ang ating Pangulo after that ay nalarga na papunta sa may Kamanyugan Sports Complex kasama po ang mga alkalde sa Cagayan sa panguna ni Cagayan Edgar. Demonstration of Ilang po, Wirecast. lumalaki naman ang buong ulan dito sa Cagayan sumalat tuloy ang makikita ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency sa campus para sa kilos ng Panguluhan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Yan po, narinig din ninyo ang ulat ni This Teresa is a Campos. demonstration of Unang bugso Wirecast. pa lang yan, mga kaibigan, ng aktibidad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cagayan Province. Oras 10:14 ng umaga, tumanggap pa tayo ng report. Sapat na pondo at resources para sa mahabang pagtugon sa kalamidad kaugnay ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon, tiniyak ng Office of Civil Defense. Yan po ang ating pakinggan mula kay J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Biniyak nga ng Office of Civil Defense na may sapat na pondo, tauhan at resources ang pamahalaan para tustusan ang posibleng mahabang response operation sakaling tumagal pa ang pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, handa ang pamahalaan ay patupad ang mga contingency measures dahil may fresh funds na maaaring gamitin para sa disaster response. Noong 2023, umabot sa 6 na buwan ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa ilang lugar na apektado ng aktibidad ng bulkan. Anya, susi sa matagumpay na operasyon noon
ang maayos na pakikipag-ugnayan sa pagkasuporta mula sa lokal na pamahalaan at tuloy-tuloy na tulong mula sa Department of Budget and Management at Office of the President. Handa ring mag-assist ang mga at mag-augment ng resources ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD, gayon din ng DOH at OCD, lalo na sa pagkain, serbisyong pangkalusugan at relief operations. Nananatili namang hamon sa OCD kung paano matutusan o paano masusustain ang momentum ng operasyon lalo na sa pagkumpinsi sa mga apektadong residente na magsilikas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Salamat sa iyo, J. Mark. Samantala, mula naman po sa lalawigan ng Albay, tanggapin natin ang report ni Gary Carillo. Gary. Radyo Pilipinas Report. Kinumpirma nga ni Dr. Paul Alani, Supervising Science Research Specialist ng Mayon Volcano Observatory ng PHIVOLCS, na isang effusive eruption ang naobserbahang aktibidad sa Bulkang Mayon simula kaninang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ayon kay Dr. Alanis, ang nasabing aktibidad ay kahalintulad ng effusive eruption noong 2023 na inilalarawan bilang tahimik na paglabas o pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan at hindi sinasabayan ng malalakas na pagsabog. Ipinaliwanag pa ng PHIVOLCS na ang kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon ay iniuugnay sa mataas na pag-akyat ng magma na nagdudulot ng pagdami ng mga naitatalang rockfall events at pyroclastic density currents sa paligid ng bulkan kung saan posible itong magtagal ng 5 buwan. Sa kabila nito, nilinaw ng ahensya na wala pang nakikitang indikasyon upang itaas ang alert level sa alert level 4. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga palatandaang kinakailangan para sa pagtaas sa alert level 4 ay kinabibilangan ng malalakas na pagsabog at lava fountaining. Kung sa ngayon ay hindi pa namamasdan, nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon matapos maitala ng PHIVOLCS sa nakalibos na 24 oras ang kabuang 162 rockfall events at 50 pyroclastic density current at isang volcanic earthquake. Sa ngayon, mahigit 500 pamilya na ang inilikas at inilipat sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan at inaasahan ngayong araw ang pagbisita ni DSWD Secretary Gatchalian sa mga evacuation centers dito sa lalawigan ng Albay. Kaya naman patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa aktibidad ng Bulkang Mayon at pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Gary? Albay. Yes po. Ang naganap na effusive eruption kanina ay maaari bang maulit? Itong effusive eruption na naganap kanina nga alas 6 ng umaga, ito po ay yung kahilintulad ito nung naganap na eruption noong 2023 na kumbaga ito yung tahimik na paglabas o pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Kasabay na din dito yung mga nagaganap na pyroclastic density currents o yung tinatawag na uson. At sabi nga ng PHIVOLCS, itong ganitong aktibidad ng Bulkang Mayon ay posibleng magtagal ng 5 buwan. Oo, kasi yan yung inaabangan din ng PHIVOLCS, yung paglabasan ng lava mula sa Bulkang Mayon at yan din yung mag-indicate ng posibilidad ng pagtataas ng sa alert level 4, di ba? Yung itataas lamang itong mga nangyayari ngayon sa Bulkang Mayon dahil daw ito ay naiugnay sa pagtaas ng magma. Kaya nagdudulot, maraming naitatala ang PHIVOLCS ng maraming rockfall events at pyroclastic density current events. Ngunit sa kabila nito, nilinaw ng ahensya na wala pa silang nakikitang indikasyon upang itaas ang alert level ng bulkan sa alert level 4. Dahil kinakailangan na mamasdan itong malakas na pagsabog mula sa bunganga ng bulkan at itong nagaganap na lava fountaining. Kapag mayroon ng lava fountaining, dito itataas ng PHIVOLCS sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Yung pa yung mga indikasyon na inaantabayanan pa rin. Maraming salamat sa impormasyon, Gary, at patuloy kami maghihintay ng inyong mga report or updates para sa Mayon Volcano dyan sa Albay. Diyos Mabalos, para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report.
Samantala mga kaibigan, naglabas naman po ang lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay ng mga directional map patungo sa Tagaytay Elementary School at Bariw Elementary School para ho magsilbing gabay para sa mga organisasyong nais maghatid ng tulong sa mga internally displaced persons o IDPs. Para sa mga katanungan o koordinasyon, maaring makipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Ito po yung kanilang cellphone number ha, 0916-329-4359. 0916-329-4359 o kaya po ay sa 0947-325-9363. 0947-325-9363. Pwede rin hong tumawag sa kanilang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Ito naman yung cellphone number po niyan, 0917-112-4971. 0917-112-4971. Pwede rin hong bumisita sa Kamalig Command Center at yan ho ay bukas sa loob ng 24 oras doon sa mga nais magpaabot ng suporta. Magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo pagkalipas lamang ng ilang mahalagang paalala. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas Magazine. Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service. Ang taginting ng AM at lakas ng FM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278 at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Pilipinas Magazine. Serbisyo Publiko. Taginting ng AM. Lakas ng FM. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Rituloy ho ang paghatid ng mga balita at impormasyon dito sa programang Radyo Publiko Serbisyo ngayong Webes mga kaibigan. At alamin ho natin ang kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay po ng naganap na sunog doon, bilang ng sunog sa Pangasinan bumaba noong 2025 habang ang pinsala naman ay tumaas. Maigting na pagmamonitor ng Bureau of Fire Protection ang kanilang isinasagawa ngayon. Alamin po natin yan mula kay Mildred Gokya ng Radyo Pilipinas, Tayug. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bumaba ang insidente ng sunog sa Pangasinan noong 2025 kumpara noong 2024, subalit tumaas ang kabuuang halaga ng pinsalang dulot nito ayon sa BFP. Sinabi ni Fire Senior Superintendent Marvin Carbonell, Provincial Fire Marshal, na nakapagtala ang lalawigan ng 413 cases ng sunog noong 2024 na binubuo ng 255 structural fires, 132 non-structural fires at 26 vehicular fires. Ang kabuuang pinsalang
pinsala mula rito ay tinatayang umabot sa 297.1 million pesos. Samantala mula January hanggang December 31, 2025, bumaba ang bilang ng insidente sa 382 na sunog. Sa naturang bilang 269 ay structural fires, 80 non-structural fires at 33 vehicular fires. Gayunman, mas mataas ang naitalang pinsala na umabot sa humigit kumulang 338.4 milyon. Sa buwan ng Disyembre, mas mababa ang naitalang insidente noong 2024 na may 24 na sunog at tinatayang pinsalang 17.4 milyon. Mas mataas naman ang bilang noong December 2025 na may 37 sunog, subalit mas mababa ang pinsala na tinatayang nasa 5.38 milyon lamang. Sa usapin ng firecracker-related incidents sa Ani Carbonell, may naitalang insidente sa Dagupan City. Wala umanong naitalang nasawi dahil sa paputok noong 2024, subalit noong December 25, 2025, isang insidente sa Dagupan ang nagresulta sa pagkakaroon ng casualty. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Radyo Pilipinas, report. Salamat sa iyo, Mildred. Samantala, ulat panahon naman ang hatid ni John Manalo ng Pag-asa DOST. Radyo Pilipinas. Morning, Sir John. Good morning po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan po na nakakaapekto pa rin sa atin yung shear line at ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan kaya may kataasan pa rin yung tsansa ng pag-ulan dito sa Bicol Region. Ganoon din dito sa mga probinsya ng Quezon, Marinduque at kasama din yung Romblon at Oriental Mindoro. Samantala ay lifted naman na yung ating weather advisory. Yung weather advisory po natin, ito yung babala natin sa matataas na matataas na mga pag-ulan at lifted din po. Wala rin po tayo issue ngayon na gale warning na babala sa matataas na alon. Bukod dito sa shear line, ay patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan na nagdadala ng malamig na hangin. Pero may dala rin po ito ng mga kaulapan, kaya may kataasan din yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero in terms of lakas ng pag-ulan, light rains po yung dala nitong amihan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Although posible pa rin naman yung mga localized thunderstorm o yung mga panandaliang pag-ulan for specific locations na mga halimbawa sa Metro Manila, ay may ilang city na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. John? Yes po. Oo, meron lang sa mga kababayan natin naninibago, no? Sabi nila wala na namang LPA, mukhang gusto na yatang magkabagyo, pero wag naman sana. But ilang bagyo ba ang inaasahan dyan ng Pag-asa na maaring makapasok sa ating bansa kapag magkakaroon tayo ngayong year na to? Opo, ngayong January po ay posible na totally wala talagang pumasok o mag-form sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posible rin naman po na may isa. 0 or 1 po yung ating. At kung sakali man may mabuo o may pumasok, ang itatawag po natin dito na local name niya ay ADA. Oo, pero hindi naman siguro magiging mapaminsala yun, no? Unlike nung nakaraang taon, di ba, na malalakas? Opo, sa ating pong analysis, tsaka yung tinatawag natin na TC threat potential, ito yung forecast natin sa susunod na 2 linggo, ay yung posibilidad na magkaroon o mamuo ay nananatili na mababa lang po in chance. Alright, good news yan. Maraming salamat sa iyo, John. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Ingat po parate, mga kaibigan. Oras natin 29 minutes, makalipas ang 10 o'clock. Samantala, isa pang report ang ating tanggapin. Mula pa rin po sa Pangasinan ito, isang mall sa lungsod ng Urdaneta magbibigay pugay sa mga lokal na bayani sa Pangasinan at yan po ay sa pamamagitan ng Agri-Local Trade Fair na isasagawa mula January 8 o ngayong araw na yan po hanggang January 18. Pakinggan po natin ang ulat ni Leslie Hemino ng Radyo Pilipinas Tayug. Radyo Pilipinas, report. Ipinagdiriwang ng isang mall sa Urdaneta City ang husay at sipag ng mga lokal na magsasaka at artisan sa Agri-Local Trade Fair na gaganapin mula January 8 to 18, 2026. Sa loob ng 10 araw, tampok ang pinakasariwang masasarap na lokal na delicacy at dekalidad na produktong likha ng mga kababayan, patunay ng galing at dedikasyon ng lokal na industriya. Kabilang sa mga kalahok ang Lenis Handicrafts, Nanay Milas Boneless Bangus Processing,
Vitas Farmers Delicacies Food Products sa Manufacturing, Jopat Integrated Farm, Rice Bees Bayambang Agriculture Cooperative, Green Top Organics Farm, Jomas Special Banana Chips, bantog sa Magnayon MPC Dairy Box, Magno Kabutihan Farmhouse. Kasama din ang Welab, Isas Collection, KM Beads, Flay Trade, Nordis Dried Fish, Silag, Chocomaker.ph, Stella's Cakes and Pastries, Tracy and Habib Mushroom Farm at Chadel Food Products. Ang mga ito ay makikita sa ground level ng mall mula 9 a.m. to 8 p.m. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hamilo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Samantala, Bureau of Fire Protection sa Zamboanga, Sibugay nakatanggap ng mga radio communication equipment mula sa pamahalang panlalawigan. At yan po ang balitang hatid ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagatanggap na mga bagong radio communication equipment ang Bureau of Fire Protection o BFP Zamboanga, Sibugay mula sa pamahalang palalawigan sa pamuno ni Sibugay Governor Dulcian K. Hopper. Lain ng naturang mga kasangkapan, napalakasin ang Provincial Disaster Communication System at ang koordinasyon ng mga ahensya sa panahon ng mga emerhensya at sakuna. Ang inisyatiba ay isa sa mga flagship project ni Governor Hopper upang matiyak ang mas mabilis, mas malinaw at mas mahusay na komunikasyon ng mga response unit sa panahon ng kalamidad at malawakang sakuna sa probinsya tulad ng mga insidente ng sunog, medikal na emerhensya at iba pang masasamang kaganapan. Upang maging formal at ganap ang pagtutulungan, lumagda ng kasunduan ang Provincial Local Government Unit o PLGU at ang BFP Zamboanga Sibugay sa ilalim ng pamumuno ni Fire Superintendent Jacqueline S. Ortega. Binigyang diin ng kasunduan ang pinagsamang pananagutan sa pagitan ng PLGU at BFP upang mapahusay ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa pagtugon sa pamagitan ng Unified Communication System. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you, Leslie Cubol. Magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo. Sandaling-sandali lamang po. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. We're back. Sa ngalan pa rin po ni Mr. Kiko Flores. Ako si Tess Ramirez. Samantala mga kaibigan, may kumakalat ngayon na super flu. Naiulat na po yan sa United Kingdom at Estados Unidos. Dito naman sa atin, yan po ay na-detect na rin sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Kaugnay po niya, nilinaw ng DOH na hindi nakakaalarma ang tinatawag na super flu kahit may bagong variant na naiulat sa ibang bansa. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, wala namang indikasyon sa ngayon na ito ay nagdudulot ng malubhang banta sa kalusugan ng publiko sa Pilipinas. Gayunman, pinaalalahanan po ng DOH ang mga magbabiyahe patungo sa mga winter country gaya ng North America at United Kingdom kung saan may naiulat na pagkalat ng naturang flu variant. Ang payuhan ng DOH, maging maalam at maghanda sa ating mga biyahero, partikular sa usapin ng pagbabakuna.
Mas mainam anya na magpabakuna ng Northern Hemisphere flu vaccine ang mga pupunta sa malamig na lugar dahil ito raw po yung mas angkop na proteksyon laban sa mga strain na karaniwang kumakalat sa mga bansang may taglamig. Ayon pa sa DOH, hindi ang Southern Hemisphere vaccine ang dapat kunin ng mga bibiyahe pahilagang bahagi ng mundo. Samantala, gumaling na ang 17 kaso na ito na naitalaho sa ating bansang Pilipinas, partikular sa Metro Manila. Preventive measures naman po kaugnay ng super flu. Dapat ngang magpabakuna ng flu vaccine. Sundin ang basic health measures tulad ho ng pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa mga taong may sakit at agarang pagpapakonsulta kung makaranas ng sintomas ng trangkaso lalo na't matapos bumiyahe. Importante po yan. Kapag kayo ay nakakaramdam ng sintomas, mahalagang mag-isolate po muna ha at huwag makikihalubilo o kaya ay palaging magsuot ho ng face mask. Ayan, meron na tayong 36 minutes makalipas ang 10 o'clock. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan sa lalawigan, mga nakumpiskang paputok sa Mountain Province, sinira na. Tingnan natin ang detalye niyan mula kay Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas, Bontoc. Radyo Pilipinas, report. Sinira nitong Merkules sa Camp Lieutenant Jeronimo Montes Bontoc Mountain Province ang mga nakumpiskang mga paputok at kasama sa mga nakumpiska ay sinira ang mga legal sana napaputok pero walang lisensya ang mga nagbebenta nito kaya ito ay hinuli na base sa mga lokal na ordinansa. Ang mga ito ay binabad sa tubig sa Camp Lieutenant Montes para ipakita ang pagkasira ng mga ito. Kasama sa mga nakumpiska ay 14 piraso ng piccolo, 13 pirasong plapla, 21 mother rackets, 14 na piraso ng buga, 300 at 80 piraso ng kwitis, 39 piraso ng baby racket at iba pa. Ayon kay PNP Director Marcelo Pulig, nagkakahalagaan ng mga ito ng 24,920 at talagang zero victim ng paputok ang mga taga Mountain Province dahil sa masigasig na kampanya ng kawinang gobyerno laban sa mga bawal na paputok. Para sa Bagong Pilipinas, sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc. Radyo Pilipinas, report. Magandang kalusugan ng mga Bicolano. Prioridad ng Naga City Metropolitan Cathedral Rotary Club of Naga at iba pang sektor sa 4-in-1 mission na kanilang inilarga. Ayan po ang report naman ni Elaine Orong ng Radyo Pilipinas, Naga. Radyo Pilipinas, report. Magandang kalusugan ng mga Bicolano, prioridad ng Naga City Metropolitan Cathedral, Rotary Club of Naga at iba pang sektor sa 4-in-1 mission. Isang medical, dental, surgical at optical mission ang isinasagawa ng Rotary Club of Naga sa pakikipagtulungan ng Naga Metropolitan Cathedral sa Holy Rosary Minor Seminary, Naga City, na nag-umpisa ngayong araw, Enero 7 hanggang bukas, Enero 8. Ang paglaom as in pagkamuot o Hope and Love Hospital on Wheels Operation Project ay nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga residente ng Naga City at mga karatig na lugar. Ayon kay Reverend Father Abba Florida ng Naga Metropolitan Cathedral, ang misyon na ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga kababayan. Nagkaisa sila sa kasama ang iba pang mga grupo upang tulungan ang mga nangangailangan ng ating tulong. Ang mga doktor at mga volunteer ay nagbigay ng kanilang oras at serbisyo upang matulungan ang ating mga kababayan. Ang mga serbisyong ibinibigay ay kinabibilangan ng surgical services sa 200 to 240 pasyente ang inaasahang matutulungan sa mga operasyon tulad ng cleft lip palate, hernia at iba pang external deformities. Dental services, aabutin sa 400 pasyente ang inaasahang matutulungan sa mga serbisyong dental tulad ng tooth extraction. Sa medical consultations, nasa 600 plus na mga pasyente ang inaasahang matutulungan
sa mga konsultasyon at libreng gamot at vitamins. Optical services na nasa 800 beneficiaries ang inaasang matutulungan sa mga serbisyong optical tulad ng vision screening at libreng reading glasses. Ang mga doktor mula sa Chicago, USA at mga volunteer doctors ang nagbigay ng kanilang serbisyo sa mga pasyente. Ang mga ito ay dumating sa isang bus na converted sa operating room upang magbigay ng mga serbisyong medikal sa mga lugar na nangangailangan. Ang misyon na ito ay isang patunay na ang pagmamahal at pag-aalaga ay walang hangganan. Sabi ni Reverend Father Aba Florida, upang tulungan ang mga nangangailangan ng tulong at ito ay isang karangalan dala rin para sa lahat. Ang Rotary Club of Naga ay patuloy na naghihintay ng mga oportunidad upang makatulong sa mga kababayan natin. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mula sa Naga, lipat tayo ng Baguio. Mahigit sa 7,000 paputok na nakumpiska sa Baguio City, Benguet, winasak. Report ni Jonathan Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Pakinggan mo natin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inuunahan ng Baguio City Police Office, katuwang ang pamahalang lungsod ng Baguio at Bureau of Fire Protection, ang ikalawang phase ng ceremonial destruction ng may 7,646 ng nakumpiskang pyrotechnic devices na nagkakahalaga ng 81,000 piso sa Melvin Jones Grandstand sa Burnham Park. Ang aktibidad ay nilahukan ni na Mayor Benjamin Magalong, Police Colonel Julio Lizardo, Police Regional Office Cordillera Deputy Regional Director for Administration, Baguio City Police Office City Director Police Colonel Ruel Tagel, at Bureau of Fire Protection City Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan. Ilan sa mga nakumpiskang mapanganib na mga paputok ay kinabilangan ng 5